Hello at panibagong tensura na naman ang ating i-review ngayon kung kaya't sa bidyong ito ay malalaman natin ang pangyayari sa pagpupulong at bakit nga ba natatakot ang mga counselor sa ating bida. Kinabukasan pagkatapos makarating nila Rimuru sa Ingrasya ay pupuntahan na nila ang venue kung saan magaganap ang meeting ng Western Council. Handa na sila Rimuru sa pagpupulong at ang kanilang mga sandata ay nasa loob ng kanyang katawan sapagkat hindi raw siya pwedeng mag-relax pagkatapos niyang malaman ang mga impormasyon mula kay Hinata. Nakamit na daw ni Rimuru ang magandang relasyon sa kapwa niya halimaw gaya ng mga Majins, Dwarfs, Elves at iba pang lahi ng halimaw, subalit dahil siya ay dating tao ay nais niya pa rin daw magkaroon ng magandang relasyon dito. Ngunit ang problema daw sa mga tao ay masyadong greedy kung ikukumpara sa mga halimaw, pero dahil sa pagiging greedy ng mga ito ay tumaas ang kanilang standard kung paano mabuhay sa mundo. Nang dumating sila Rimuru sa venue ay binati siya ng maayos ng ibang counselor at magkaroon daw sana sila ng magandang relasyon sa inaharap. Masaya naman nag-response si Rimuru dito at naisip na kahit na warning na siya ni Hinata ay hindi raw pala siya dapat mag-alala masyado base na din sa kanyang nakita ngayon. Subalit biglang dumating ang iba pang counselor kung saan minamalit nila yung mga naunang counselor na bumati kay Rimuru sapagkat saan daw nila kinukuha ang lakas ng loob upang batiin si Rimuru galing lang naman sila sa isang maliliit na bansa. Gaya ng inaasahan ay binuksan ng isang counselor ang topic sa Magic Train kung saan nais nilang mag-export nito mula sa Tempest. Ngunit sagot ni Rimuru ay nasa plano pa lamang ito at hindi pa nasasagawa, subalit ang mga arroganting counselor na ito ay walang pakialam sa mga detalye tungkol sa Magic Train. Kahit naiinis na talaga si Rimuru sa kung ano-anong sinasabi ng mga arroganting counselor na ito, ay pilit niyang pinipigilan ng kanyang sarili gaya ng naging pangako niya kay Hinata na hindi siya gagawa ng kaguluhan. Nilapitan rin si Rimuru ng iba pang counselor upang makipag-usap, subalit upang makaiwas sa kaguluhan ay binati lamang niya ito ng kaunti sapagkat umagang-umaga daw at hindi pa nagsisimula ang meeting ay nasira na agad ang kanyang araw dahil sa mga arroganting counselor na ito. Nang makaupo na sila Rimuru ay nagtanong si Benimaru kung okay lamang daw ba nilang palagpasin ang ganong klaseng pag-uugali. Subalit bago pa makareply si Rimuru ay biglang nagsalita si Zoe at sinabing hindi naman daw ganong kababaw si Rimuru upang mapikon sa ganong klaseng tao at wika naman ni Shuna ay tama daw ang sinabi ni Zoe dahil si Rimuru daw ay nagtataglay ng malawak na pag-unawa at hindi niya daw maisip na magtatanim si Rimuru ng galit sa mga ganong klaseng tao. Kaya naman kahit sa loob-loob ni Rimuru ay sadyang naiinis na talaga siya, ay sinakyan na lamang niya ang sinabi ng dalawa at sinabi kay Benimaru na masyado pa raw itong immature upang magalit sa ganong klaseng bagay. Nakaupo si Rimuru kung saan nakikita ng lahat at dahil isa din siyang Demon Lord, ay isa na ring countermeasure ang kanyang pwesto kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa loob ng kwarto. Nagkaroon ng kondisyon ng council na siyang susundin nila Rimuru at ang una dito ay susunod ito sa international na batas at wala naman daw problema dito sapagkat kung magkakaroon man daw ng problema sa isang bansa ay hindi raw pwede mga ilamang council sapagkat ang susundin raw na batas ay batas mismo ng bansa na yon. Pangalawa naman ay gagawa sila ng economic zone kung saan sa isip ni Rimuru ay medyo magkakaroon sila ng problema dito dahil kung masyadong magiging advance ang isang bansa ay aatakihin sila ng milyon-milyong mga anghel kaya naman ang western nations ay walang electricity, gas or kahit mga makinang makikita natin ngayon sa ating mundo. Ang research daw nila Gabiru at mga sandata ni Kurobi at ang tungkol sa Magic Train ay nalaman ng ibang bansa pero hindi raw siya nagwo-worry kung paano kumalat ang tungkol dito dahil ang kanyang inaalala ay kukunin ng ibang bansa ang idea na sila mismo ang gumawa. Nagtatalo na ang ibang member ng council sapagkat nais nilang sila ang unang bigyan ng daan ni Rimuru sa gagawin nitong Magic Train. Ang pangatlong kondisyon ay ang pagbibigay ng military power sa ibang bansa kung kaya't dapat raw itong pag-isipang mabuti ni Rimuru dahil nais ng ibang bansa na malaman kung gaano kalakas ang Tempest sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng tulong sa kanilang mga bansa. Ang mga Holy Knights ay binabantayan ng mga bansa na naniniwala sa kanilang luminism, subalit dahil konti lamang ang member nito at malawak pa ang mga lugar na dapat bantayan ay doon na papasok ang military power na ibibigay ni Rimuru. Kaya naman sasamantalahin nito nila Rimuru sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano kalakas ang kanyang mga sundalo habang kumukuha ng pera sa binabayad sa kanila kasama na doon ang pagpapalawak ng kanilang impluensya.
Kung sakaling umatake man daw ang Eastern Empire sila ang unang makakalaban ng mga ito, kung kaya't yun daw ang pagkakataon upang ipakita ang kanilang lakas at doon ay makikita ng ibang bansa sa Western nation na wala silang laban kung kakalabanin nila ang Tempest. Tanong ng speaker kay Rimuru ay pumapayag daw ba siya sa mga kondisyon na nabanggit at kung hindi raw ito sasagot ay i-consider nilang pumapayag ang ating bida. Sagot naman ni Rimuru ay pinag-aralan niyang mabuti ang mga impormasyon at maaaring maging alternatibong plano at kung papayag daw ang council ay wala naman daw silang magiging problema. Nang mabasa ng speaker ang papeles na binigay ni Rimuru ay sobrang nagulat ito sapagkat ang lahat ng kanyang sinabi ay eksaktong nakasulat sa mga papel at nagkaroon din ito ng mga pagbabago upang maiwasan nila Rimuru na sila ay makuhanan ng impormasyon at ang lahat ng to ay dahil sa tulong ni Raphael Sensei. Wika ni Rimuru ay kung meron daw problema ay malaya silang magsalita at sagot naman ng speaker ay wala naman daw problema ngunit sana ay bigyan sila ng oras ni Rimuru upang mapag-usapan ang kanyang proposal. Matapos ang 3 oras na pahinga ay binigay ng speaker ang kanilang petisyon kung saan nakasaad dito na ang gagawing magic train nila Rimuru ay patungo sa Ingrasya at ang Tempest ang mag-handle ng gastos. Pangalawa naman ay kailangan magbigay ng Tempest ng mga high grade na sandata upang ipakita nito ang suporta sa ibang bansa. Pangatlo ay kailangang malaman ng council kung paano gumagana ang labyrinth dahil mahalaga daw ito sa lahi ng mga tao. Pang-apat ay kailangan magbayad ng Tempest ng taxes kada taon at kung pipili ito ng kanilang magiging counselor ay kailangan nilang pumili ng tao at hindi halimaw for the safety purposes. Nang mabasa ni Rimuru ang petisyon ay sobrang nabibwisit ito sa kanyang isip, sabay sipa sa lamesa at sinabi nito na sino raw ba sila upang magbigay ng ganong klaseng demand sa katulad niyang isang Demon Lord. Wika ni Shuna ay nagtatanong daw si Rimuru sa kanila kung kaya't sumagot daw ang mga ito na may nakakatakot ng ngiti at naramdaman ng mga counselor ang takot na tila ba sila ay kinakain ng buhay. Wika ni Rimuru ay mukhang nagkakamali daw ata nang intindi ang mga counselor sapagkat nais niyang magkaroon ng malaking economic zone at isa lamang daw ang dahilan kung bakit nais niyang sumali sa Western Council dahil ayaw niya raw mabahala ang mga tao sa kanyang mga nais gawin. Ayaw daw gamitin ni Rimuru ang kanyang Demon Lord Haki sapagkat maaari silang mamatay sa sakit or mabuhay na lamang sa takot. Nagsisimula na magpanik ang mga counselor at wika ni Rimuru sa mga ito na tila ba gusto nilang gawing alipin ng mga halimaw sa Tempest at sagot naman ng mga counselor ay hindi naman daw ganun ang nais nilang gawin at pilit na nag-e-explain kay Rimuru. Nag-report si Raphael Sensei na ang buong venue ay nasa ilalim ng mental interference at kanyang na-discover na may gumagamit ng mental manipulation katulad ng kay Guy kung kaya't nagtanong si Raphael Sensei kung ipapatigil daw ba ang mental manipulation. Pumayag si Rimuru at doon ay nag-iba na ang sitwasyon sapagkat ang tahimik na counselor kanina ay nagsimula na magsalita at sinabing nakakahiya daw para sa kanila ang mga kondisyon na binigay kay Rimuru. Bumalik na sa tamang pag-iisip ang mga counselor na kausap ni Rimuru at doon ay napansin din ni Shuna ang behavior na pinapakita ng mga counselor sapagkat sila ay nasa ilalim ng mental manipulation. Namanghana naman ang tatlo sapagkat ang akala nila ay alam talaga ni Rimuru ang nangyayari subalit hindi nila alam na si Raphael Sensei na naman ang nakadiscover ng bagay na yon. So dito na muna natin tatapusin ang ating video kaya huwag kalimutan mag-like, mag-comment at i-share ang ating video. Maraming salamat. Goodbye.